Sa tahimik na baryo ng pila-pila, naninirahan ang isang matandang magsasaka na kilala ng lahat bilang si Mang Isko. Mahigit 60 taong gulang na siya, payat ang pangangatawan, maitim ang balat dahil sa mahabang panahong pagtatrabaho sa ilalim ng araw, at bakas sa kanyang mga kamay ang maraming taon ng pagsisikap. Matagal nang yumao ang kanyang asawa at wala silang naging anak. Mula noon ay mag-isa na lamang siyang namuhay sa isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng kanyang munting bukirin. Hindi man siya mayaman, kilala si Mang Isko bilang pinakamabait na tao sa buong baryo. Kapag may matandang hindi makatawid sa ilog, siya ang unang umaalalay. Kapag may pamilyang walang makain, ibinabahagi niya ang kaunti niyang ani. Madalas ay siya mismo ang nagugutom, ngunit hindi niya pinababayaan ang kapwa. Dahil dito, mahal siya ng karamihan sa mga taga-pila-pila. Gayunman, may ilang mayayamang mga ngalakal na minamaliit siya. Madalas nila siyang pagtawanan dahil sa kanyang lumang damit, sirang sombrero, at maliit na lupang halos wala ng maani. Ngunit hindi kailanman nagtanim ng galit si Mang Isko. Naniniwala siyang darating din ang tamang panahon para sa bawat tao. Isang madaling araw, nagpasya siyang magpunta sa kagubatan upang mamulot ng panggatong. Makapal ang hamog at malamig ang simoy ng hangin habang tahimik niyang tinatahak ang makipot na daan. Habang papasok siya sa kailaliman ng gubat, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Walang huni ng mga ibon. Wala ring kuliglig na umaawit. Tanging ang marahang paggalaw ng mga dahon ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang kanyang nakita sa pagitan ng matatandang puno. Napatigil siya. Hindi iyon liwanag ng araw. Hindi rin apoy. Para itong isang makinang na bituin na bumaba mula sa kalangitan. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagdating niya sa isang malawak na damuhan, halos mawalan siya ng hininga. Sa gitna ng parang ay nakatayo ang isang napakagandang kabayo. Kasing puti ito ng ulap, ang balahibo nito ay kumikislap na tila yari sa pilak. Ang mga mata nito ay bughaw na parang malinaw na lawa at sa magkabilang tagiliran nito ay naroon ang dalawang napakalaking pakpak na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Hindi makapaniwala si Mang Isko sa kanyang nasaksihan. Unti-unting lumapit ang kabayo sa kanya. Sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Biglang yumuko ang kabayo na tila nagbibigay galang. Pagkatapos ay isang tinig ang kanyang narinig. "Huwag kang matakot, Mang Isko." Napalingon siya sa paligid. "Walang tao." Muling nagsalita ang tinig. "Ako ang nagsasalita." Napatingin siya sa kabayo. "Ikaw ba?" Marang tumango ang mahiwagang nilalang. "Ako si Amihan, ang mahiwagang kabayong lumilipad." Napahawak si Mang Isko sa kanyang dibdib. "Akala ko'y mga alamat lamang ang katulad mo." Matagal nang nakatago ang aking pagkatao sa mundong ito. Dumating lamang ako ngayon dahil dumating na rin ang taong dapat kong matagpuan. "Bakit ako?" "Dahil ikaw ang taong may pusong dalisay." Napailing ang matanda. "Ako'y isa lamang hamak na magsasaka." Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi. Nasusukat ito sa kabutihan ng puso.
Natahimik si Mang Isko. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagkawala ng kanyang asawa, ang mahabang taon ng paghihirap, at ang bawat gabing natutulog siyang gutom ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Nakita ko ang lahat ng iyong kabutihan, sabi ni Amihan. Kahit ikaw ay kapos, hindi ka tumigil sa pagtulong sa iba. Napangiti si Mang Isko. Wala naman akong ibang maipagmamalaki, kundi ang pagiging mabuting tao. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Napili para saan? May isang sinaunang lihim na muling magigising. Kapag napunta ito sa maling kamay, malulugmok sa kadiliman ang maraming baryo at kaharian. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Paano ko matutulungan ang lahat? Hindi mo kailangang lumaban gamit ang lakas. Kailangan mo lamang manatiling tapat at matapang. Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting ibinuka ni Amihan ang kanyang malalaking pakpak. Nagliwanag ang buong parang. Mang Isko. Oo. Handa ka bang samahan ako sa isang paglalakbay na hindi pa nararanasan ng sinumang tao? Tahimik na tumingin ang matanda sa kalangitan. Naalala niya ang kanyang simpleng kubo sa baryo ng Pila-Pila. Naalala rin niya ang mga taong nangangailangan ng pag-asa. Kung ang paglalakbay na ito ang magiging daan upang makatulong sa iba, hindi siya maaaring umatras. Dahan-dahan siyang ngumiti. Handa na ako. Lumuhod si Amihan sa kanyang harapan. Maingat na sumakay si Mang Isko sa likod ng mahiwagang kabayo. Sa isang malakas na kumpas ng mga pakpak nito, ay dahan-dahan silang umangat mula sa lupa. Lumipad sila sa ibabaw ng baryo ng Pila-Pila. Mula sa itaas ay nakita ni Mang Isko ang maliliit na bahay, ang mga palayan, ang ilog na kumikislap sa sinag ng araw, at ang mga taong walang kamalay-malay sa pambihirang paglalakbay na kanyang sinimulan. Habang papalayo sila sa baryo, isang maitim na usok ang dahan-dahang umangat mula sa pinakatuktok ng isang bundok. Sa loob ng isang madilim na kuweba ay may isang nilalang na matagal nang naghihintay. Dahan-dahan nitong iminulat ang mapupulang mga mata. Nagising na ang mahiwagang kabayong lumilipad. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at natagpuan na rin nito ang taong napili. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang maitim na tungkod. Panahon na upang simulan ang digmaan para sa kapangyarihan. Patuloy namang lumilipad sina Mang Isko at Amihan sa malawak na kalangitan. Walang kaalam-alam na ang kanilang paglalakbay ay simula pa lamang ng isang napakalaking pakikipagsapalaran na susubok sa kanilang katapangan, pananampalataya at kabutihan. Habang mabilis na lumilipad sina Mang Isko at Amihan sa ibabaw ng kabundukan, dama ng matanda ang malamig na simoy ng hangin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, nakita niya ang napakalawak na kagubatan, ang mga ilog na kumikislap sa ilalim ng araw, at ang malalayong baryong hindi pa niya nararating. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang simpleng magsasaka mula sa baryo ng Pila-Pila ay nakasakay ngayon sa isang mahiwagang kabayong may malalaking pakpak. Mang Isko, wika ni Amihan habang patuloy silang lumilipad, mayroon tayong unang pupuntahan.
Saan tayo tutungo? Sa bundok ng ulap. Doon naninirahan ang isang matandang ermitanyo na matagal nang naghihintay sa ating pagdating. Lumipas ang ilang sandali hanggang sa marating nila ang isang napakataas na bundok. Nababalutan ito ng makapal na ulap at matatayog na punong tila kasing tanda ng panahon. Sa pinakatuktok ay may isang maliit na kubong yari sa kawayan at kugon. Dahan-dahang lumapag si Amihan sa harap ng kubo. Pagkababa ni Mang Isko ay agad bumukas ang pintuan. Lumabas ang isang matandang lalaki na mahaba ang puting balbas at may hawak na tungkod na yari sa matandang kahoy. Payapa ang kanyang mukha, ngunit mababakas sa kanyang mga mata ang malalim na karunungan. Maligayang pagdating, Mang Isko, sabi ng matanda. Nagulat ang magsasaka. Hindi pa po tayo nagkikita. Paano ninyo nalaman ang aking pangalan? Ngumiti ang ermitanyo. Matagal na kitang kilala kahit hindi mo ako kilala. Napatingin si Mang Isko kay Amihan. Totoo ang kanyang sinasabi. Tugon ng mahiwagang kabayo. Inaasahan ka na namin. Pinatuloy sila ng ermitanyo sa loob ng kubo. Simple lamang ang tahanan. May isang lamesang kahoy, ilang banig, mga tapayang puno ng tubig, at mga lumang aklat na nakahanay sa isang istante. Matapos silang makaupo, nagsalita ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas. May isang hula na iniwan ng mga sinaunang tagapagbantay. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Nakasaad sa hulang iyon na darating ang isang matandang magsasaka na may pusong dalisay. Sasamahan siya ng mahiwagang kabayong lumilipad upang iligtas ang kaharian mula sa nalalapit na kadiliman. Napalunok si Mang Isko. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganoong tungkulin. Walang taong ipinanganak na handa sa dakilang misyon, sagot ng ermitanyo. Ang tunay na bayani ay natututong maging matatag habang hinaharap ang mga pagsubok. Pagkatapos ay tumayo ang matanda at inilabas ang isang lumang kahong kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay naroon ang isang maliit na kwintas na may bughaw na batong kumikislap. Inaabot ko ito sa iyo. Nag-alangan si Mang Isko. Ano po ito? Ito ang bato ng liwanag. Hindi ito nagbibigay ng kayamanan. Sa halip, pinatitibay nito ang puso ng taong tunay na mabuti. Kapag dumating ang oras ng matinding panganib, ito ang magiging gabay mo. Magalang na tinanggap ni Mang Isko ang kwintas. Pagkasuot niya nito ay biglang nagliwanag ang bughaw na bato. Napangiti ang ermitanyo. Tunay ngang ikaw ang napili. Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng kubo. Unti-unting nagdilim ang kalangitan kahit katanghali ang tapat pa lamang. Napansin ni Amihan ang kakaibang pagbabago. Huli na. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Isko. Narito na sila. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na kulog. Mula sa ulap ay bumaba ang 3 malalaking uwak na may nagliliyab na pulang mga mata. Paglapag nila sa lupa ay nagbago ang kanilang anyo at naging mga maiitim na mandirigmang may mga baluting bakal. Lumayo kayo sa matanda, sigaw ni Amihan. Humalakhak ang pinuno ng mga mandirigma. Ibigay ninyo ang bato ng liwanag at ililigtas namin ang inyong buhay. Mariing umiling si Mang Isko. Hindi ko ibibigay ang bagay na ipinagkatiwala sa akin.
Nagdinggit-ngit sa galit ang pinuno. Kung ganoon, wala kayong pagpipilian. Agad niyang iniutos sa kanyang mga kasamahan ang paglusob. Mabilis na humarang si Amihan sa harapan ni Mang Isko. Ibinuka nito ang kanyang malalaking pakpak. Mula sa mga pakpak ay kumalat ang nakakasilaw na liwanag na tumama sa mga kalaban. Napaatras ang tatlong mandirigma, ngunit hindi sila sumuko. Muli silang sumugod habang hawak ang kanilang mahahabang espada. Kinuha ng matandang ermitanyo ang kanyang tungkod at itinaas ito sa himpapawid. Isang malakas na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at tumama sa lupa. Nabuwal ang mga mandirigma. Nang makita nilang hindi nila kayang talunin sina Amihan at ang ermitanyo, mabilis silang umatras. Bago tuluyang mawala, sumigaw ang kanilang pinuno. Hindi pa ito ang katapusan. Malalaman ng aming Panginoon na natagpuan na namin ang napili. Naglaho sila sa makapal na usok. Muling natahimik ang paligid. Huminga ng malalim si Mang Isko. Noon lamang niya lubos na naunawaan na hindi na siya makababalik sa dati niyang payapang buhay sa baryo ng Pila-Pila. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng kabutihan at kadiliman, at isa na siya ngayon sa mga taong kailangang humarap dito. Tahimik na tumingin si Amihan sa malayong kabundukan. Mahaba pa ang ating paglalakbay, Mang Isko. Tumango ang matanda. Hindi ako uurong hanggat may pag-asang mailigtas ang mga inosente, ipagpapatuloy ko ang misyong ito. Sa malayong bahagi ng kaharian, isang mahiwagang nilalang ang nakaupo sa isang trono na yari sa itim na bato. Nang marinig nito ang ulat ng kanyang mga tauhan, dahan-dahan siyang ngumiti. Sa wakas, nagsimula na ang laro. Mahigpit niyang hinawakan ang isang itim na kristal habang unti-unting nababalot ng dilim ang kanyang palasyo. Pagsikat ng araw ay nagpaalam sina Mang Isko at Amihan sa matandang ermitanyo. Bago sila umalis, iniabot ng ermitanyo kay Mang Isko ang isang maliit na supot na naglalaman ng tinapay at mga pinatuyong prutas. Maaaring maikli lamang ang pagkaing ito, sabi ng ermitanyo. Ngunit tandaan mo, ang taong may mabuting puso ay hindi kailanman tunay na nag-iisa. Magalang na yumuko si Mang Isko. Maraming salamat po. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Muli niyang isinabit sa kanyang leeg ang bato ng liwanag. Marahan itong kumislap, tila nagpapaalala na lagi itong nakabantay sa kanya. Lumuhod si Amihan upang makasakay ang matanda. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang malalaking pakpak, ay muli silang pumailanlang sa kalangitan. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng mga bundok at ilog, napansin ni Mang Isko ang isang makapal na usok na nagmumula sa malayong lambak. Amihan, may nasusunog. Tumango ang mahiwagang kabayo. Nararamdaman ko rin ang panganib. Agad silang lumipad patungo sa lugar. Pagdating nila ay bumungad ang isang maliit na pamayanan na halos matupok ng apoy. Nagkakagulo ang mga tao. Ang iba ay umiiyak habang sinusubukang iligtas ang kanilang mga anak. Ang iba naman ay nagbubuhat ng mga timba ng tubig, ngunit hindi sapat ang kanilang ginagawa upang mapatay ang naglalagablab na apoy. Hindi nag-atubili si Mang Isko. Amihan, kailangan nating tumulong.
Mabilis na lumipad ang mahiwagang kabayo sa ibabaw ng mga bahay. Bigla nitong ibinuka ang kanyang mga pakpak. Sa bawat kumpas nito ay nabuo ang makakapal na ulap. Ilang saglit lamang ay bumuhos ang malamig na ulan. Unti-unting humina ang apoy hanggang sa tuluyan itong namatay. Napuno ng tuwa ang mga tao. Lumuhod ang isang matandang babae sa harapan ni Mang Isko. Maraming salamat po. Kung hindi kayo dumating, wala nang matitira sa aming baryo. Ngumiti lamang si Mang Isko. Huwag ninyo akong pasalamatan. Ang pinakamahalaga ay ligtas kayong lahat. Habang tumutulong silang ayusin ang mga nasirang bahay, napansin ni Mang Isko ang isang batang lalaki na tahimik na umiiyak sa tabi ng isang puno. Lumapit siya rito. Bakit ka umiiyak, anak? Wala na po ang aking ama. Dinukot siya ng mga lalaking nakaitim kagabi. Napabuntong hininga si Mang Isko. Naalala niya ang mga mandirigmang umatake sa bundok ng ulap. Tila sila rin ang may kagagawan nito. Lumapit ang pinuno ng baryo. Ilang linggo na po kaming pinahihirapan ng mga tauhan ng isang makapangyarihang nilalang. Kinukuha nila ang aming pagkain at tinudukot ang mga kalalakihan. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Mang Isko. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Habang sila ay nag-uusap, biglang kumislap ang bato ng liwanag na nakasabit sa kanyang leeg. Kasabay nito ay nagningning ang mga pakpak ni Amihan. Unti-unti itong nabalutan ng gintong liwanag. Namangha ang lahat ng naroroon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Mang Isko. Masayang tumingin si Amihan sa kanyang mga pakpak. Nadagdagan ang aking kapangyarihan. Paano? Sa bawat kabutihang ginagawa natin ng walang hinihinging kapalit, lumalakas ang liwanag na nasa ating panig. Napangiti si Mang Isko. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit o paghihiganti, kundi sa kabutihang ibinibigay sa kapwa. Ngunit sa kabilang panig ng kaharian, nakarating na ang balita sa maitim na pinuno. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang trono habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Panginoon, nailigtas nila ang isang buong baryo. Nagdilim ang kanyang mukha. Hindi dapat lumakas ang liwanag. Tumayo siya at itinaas ang kanyang itim na tungkod. Ipadala ang aking pinakamalakas na lingkod. Mula sa anino ay lumabas ang isang napakalaking mandirigmang nakasuot ng maitim na baluti at may pulang mga mata. Ako po ang inyong utusan. Habulin mo sina Mang Isko at ang mahiwagang kabayong lumilipad. Masusunod. Sa isang iglap ay naglaho ang mabagsik na mandirigma. Samantala, matapos magpasalamat ang mga tao sa baryo, muling naglakbay sina Mang Isko at Amihan. Habang lumilipad sila sa papalubog na araw, hindi nila alam na isang mabangis na kalaban ang papalapit upang subukan ang kanilang katatagan. Ngunit sa puso ni Mang Isko ay nananatili ang kanyang paniniwala. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman. Maagang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Mang Isko at Amihan. Mula sa himpapawid ay tanaw nila ang malalawak na kagubatan, matatayog na bundok at mga ilog na kumikislap sa sinag ng araw. Bagaman payapa ang tanawin, may kakaibang kaba na nararamdaman si Mang Isko. Amihan mahinahon niyang wika.
Tila may mabigat na panganib na naghihintay sa atin. Tumango ang mahiwagang kabayo. Nadarama ko rin ito. Papalapit na ang pinakamalakas na lingkod ng pinuno ng kadiliman. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malawak na lambak na nababalot ng makapal na ulap. Halos walang halamang tumutubo roon at tila walang ibong nangangahas na lumipad sa ibabaw nito. Mula sa gitna ng lambak ay narinig nila ang mga sigaw ng mga tao. Agad na bumaba sina Mang Isko at Amihan. Bumungad sa kanila ang isang maliit na pamayanan na winawasak ng isang napakalaking halimaw. Kulay abo ang balat nito, matutulis ang mga pangil, at nagliliyab ang mapupula nitong mga mata. Sa bawat hampas ng higanting bisig nito ay bumabagsak ang mga puno at nagigiba ang mga bahay. Nagkakagulo ang mga mamamayan habang pilit na inililigtas ang kanilang mga pamilya. Hindi nag-atubili si Mang Isko. Amihan, iligtas natin sila. Mabilis na lumipad ang mahiwagang kabayo at lumapag sa harap ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na paghiyaw ng nilalang. Ibinuka ni Amihan ang kanyang malalaking pakpak at isang nakakasilaw na liwanag ang kumalat sa buong lambak. Napaatras ang halimaw, ngunit hindi ito natakot. Sa halip ay lalo itong nagalit at sumugod kay Amihan. Mabilis na umiwas ang mahiwagang kabayo habang mahigpit na nakakapit si Mang Isko sa kanyang likuran. Sa gitna ng kanilang pag-iwas ay napansin ni Mang Isko na may maitim na usok na bumabalot sa katawan ng halimaw. Naalala niya ang sinabi ng matandang ermitanyo. Ang kadiliman ay hindi laging nalalabanan ng lakas. Minsan, ang liwanag ang tunay na sandata. Hinawakan ni Mang Isko ang bato ng liwanag na nakasabit sa kanyang leeg. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong pusong nanalangin. Biglang nagningning ang bato. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong paligid. Unti-unting tinamaan ng liwanag ang maitim na usok na bumabalot sa halimaw. Nagsimulang maglaho ang maitim na usok. Kasabay nito ay humina ang mabangis na nilalang. Unti-unti itong lumuhod. Nagbago ang anyo nito. Sa harapan ni Mang Isko ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na kasuotan. Napaluha ang matanda. Salamat, sa wakas ay napalaya rin ako. Nagulat si Mang Isko. Ano ang nangyari sa inyo? Ako ang dating tagapagbantay ng lambak na ito. Isinumpa ako ng pinuno ng kadiliman dahil tumanggi akong sumunod sa kanyang kagustuhan. Lumuhod ang matanda sa harapan ni Mang Isko. Hindi ko akalaing may darating pang taong magliligtas sa akin. Tinulungan siyang makatayo ni Mang Isko. Walang dapat magpasalamat. Ang mahalaga ay malaya na kayo. Lumapit ang mga mamamayan at masayang niyakap ang matandang tagapagbantay. Nagpasalamat silang lahat kina Mang Isko at Amihan. Bilang pasasalamat, ibinigay ng matanda kay Mang Isko ang isang lumang mapa. Ito ang mapa ng lihim na daan patungo sa kabundukan ng liwanag. Doon ninyo matatagpuan ang susunod na bahagi ng inyong misyon. Maingat na tinanggap ni Mang Isko ang mapa. Maraming salamat. Ngunit habang sila ay nag-uusap, biglang nagdilim ang kalangitan. Isang malakas na hangin ang umihip.
Mula sa ulap ay dahan-dahang bumaba ang isang matangkad na mandirigmang nakasuot ng maitim na baluti. Hawak nito ang isang napakalaking espada at nagliliyab ang kanyang mapupulang mga mata. Tahimik siyang tumingin kina Mang Isko at Amihan. Ako si Gadrak, ang pinakamalakas na lingkod ng hari ng kadiliman. Naghigpit ng hawak si Mang Isko sa kanyang tungkod. Anong kailangan mo? Narito ako upang tapusin ang inyong paglalakbay. Dahan-dahang ibinuka ni Amihan ang kanyang nagliliwanag na mga pakpak. Tila hindi magiging madali ang susunod nating laban. Tahimik na tumango si Mang Isko. Alam niyang mas mabigat ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila, ngunit hindi siya uurong. Habang nakaharap nila ang makapangyarihang mandirigma, naging matatag ang kanyang puso. Ano man ang mangyari, ipaglalaban niya ang kabutihan at ang pag-asa ng mga inosenteng tao. Tahimik na nagkatitigan sina Mang Isko, Amihan, at ang mabangis na mandirigmang si Gadrak. Nababalot ng makapal na ulap ang buong lambak habang malakas na umiihip ang hangin. Ang mga mamamayan ay mabilis na nagtago sa kanilang mga tahanan, ngunit nanatili silang nakatanaw, nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang mga tagapagligtas. Humakbang si Gadrak. Sa bawat hakbang nito ay yumanig ang lupa. Ako ang pinakamalakas na lingkod ng hari ng kadiliman, malalim nitong wika. Hanggang dito na lamang ang inyong paglalakbay. Hindi natinag si Mang Isko. Hindi ako nakikipaglaban para sa aking sarili. Lumalaban ako para sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Napangisi si Gadrak. Ang kabutihan ay kahinaan. Umiling si Mang Isko. Hindi. Ang tunay na lakas ay ang pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Galit na sumugod si Gadrak habang iwinawasiwas ang kanyang napakalaking espada. Mabilis na lumipad si Amihan pataas upang maiwasan ang mabigat na pag-atake. Dumaan ang espada sa kanilang ilalim at bumagsak sa lupa, dahilan upang mabiyak ang malaking bato. Muling sumugod ang mandirigma. Sa pagkakataong ito, ay ibinuka ni Amihan ang kanyang makikinang na pakpak. Isang sinag ng gintong liwanag ang tumama kay Gadrak. Napaatras siya ngunit hindi bumagsak. Malakas nga ang iyong liwanag, sigaw niya, ngunit hindi mo ako matatalo. Bigla niyang itinaas ang kanyang espada. Mula rito ay lumabas ang makapal na maitim na usok na mabilis na bumalot sa buong paligid. Halos wala nang makita si Mang Isko. Amihan, nandito lamang ako. Biglang nagsimulang kumislap ang bato ng liwanag na nakasabit sa leeg ni Mang Isko. Naalala niya ang mga salita ng matandang ermitanyo. Kapag nabalot ka ng kadiliman, huwag kang pairalin ng takot. Ang liwanag ay nagmumula sa pusong dalisay. Hinawakan niya ang bato at taimtim na nanalangin. Unti-unting lumakas ang liwanag nito. Lumawak ang sinag hanggang sa maitaboy ang maitim na usok. Nang luminaw ang paligid, nasilaw si Gadrak. Mabilis na lumipad si Amihan at pumailan lang sa kalangitan. Mula sa kanyang mga pakpak ay bumuhos ang daan-daang sinag ng liwanag. Isa-isang tumama ang mga ito sa maitim na baluti ni Gadrak. Unti-unti itong nagkaroon ng mga bitak. Napaluhod ang mandirigma. Imposible! Lumapit si Mang Isko. Hindi pa huli ang lahat, talikuran mo ang kasamaan. Ngunit umiling si Gadrak. Hindi na ako maaring bumalik.
Biglang lumabas ang maitim na usok mula sa kanyang katawan. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglaho ang usok. Kasabay nito'y nagbago ang kanyang anyo. Naging isang ordinaryong lalaki siyang sugatan at pagod. Napaluha siya. Matagal akong inalipin ng hari ng kadiliman. Salamat, pinalaya ninyo ako. Tinulungan siyang makatayo ni Mang Isko. Hindi ka namin kaaway. Isa ka ring biktima. Lumuhod si Gadrak. Bilang kabayaran sa aking mga kasalanan, sasabihin ko ang isang lihim. Tahimik na nakinig sina Mang Isko at Amihan. Sa pinakatuktok ng kabundukan ng liwanag ay nakatago ang kristal ng pag-asa. Kapag nakuha ninyo iyon, lalo pang lalakas ang kapangyarihan ni Amihan. Ngunit, dugtong niya, binabantayan iyon ng isang sinaunang dragon na sumusubok sa puso ng sinumang naghahangad na kunin ang kristal. Tinanggap ni Mang Isko ang babala. Maraming salamat, ngumiti si Gadrak. Ngayon ay malaya na rin ang aking kalooban. Tahimik siyang umalis upang magsimula ng panibagong buhay. Nagpasalamat ang mga mamamayan kina Mang Isko at Amihan. Binigyan nila ang dalawa ng pagkain at tubig para sa kanilang susunod na paglalakbay. Kinabukasan, muling lumipad sina Mang Isko at Amihan patungo sa kabundukan ng liwanag. Habang papalapit sila sa matayog na bundok, napansin nilang unti-unting nagiging kulay ginto ang mga ulap. Sa pinakatuktok ay may isang napakaliwanag na sinag na umaabot hanggang sa kalangitan. Ngunit bago pa sila makarating, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Mula sa likod ng mga ulap ay lumitaw ang isang napakalaking dragon na may makinang nagintong kaliskis at naglalagablab na mga mata. Marahan nitong ibinuka ang malalaking pakpak habang nakatingin kina Mang Isko at Amihan. Alam ni Mang Isko na ang susunod nilang haharapin ay hindi lamang isang laban ng lakas, kundi isang pagsubok sa katapatan, kabutihan, at tapang ng kanyang puso. Nanatiling nakalutang sina Mang Isko at Amihan habang nakaharap ang napakalaking gintong dragon. Nababalot ng makapal na ulap ang tuktok ng kabundukan ng liwanag at ang bawat pagaspas ng pakpak ng dragon ay nagpapayanig sa buong bundok. Unti-unting bumaba ang dragon at lumapag sa harapan nila. Sa halip na agad umatake, tahimik lamang itong tumingin kay Mang Isko. Ako si Aurelio, malalim nitong wika. Tagapagbantay ng kristal ng pag-asa sa loob ng mahigit 1,000 taon. Nagulat si Mang Isko. Hindi mo kami lalabanan? Umiling ang dragon. Hindi lahat ng dumarating dito ay kaaway. Ngunit walang sino man ang makakakuha ng kristal ng pag-asa hanggat hindi niya napatutunayang karapat-dapat siya. Lumapit si Mang Isko. Handa akong sumailalim sa anumang pagsubok. Tinitigan siya ni Aurelio. Pag-isipan mong mabuti. Ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa lakas o talino. Ito ay tungkol sa laman ng iyong puso. Tumango si Mang Isko. Handa na ako. Ipinikit ng dragon ang kanyang mga mata. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Sa isang iglap, naglaho ang kabundukan. Natagpuan ni Mang Isko ang kanyang sarili sa baryo ng Pila-Pila. Nakita niyang muli ang kanyang maliit na kubo at ang dati niyang bukirin. Lahat ay tila bumalik sa dati.
Mula sa di kalayuan ay may isang marangyang karwaheng huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang mayamang mangangalakal. Mang Isko, wika nito, ibibigay ko sa iyo ang napakaraming ginto, malalawak na lupain, at isang malaking bahay. Napakunot ang noo ng matanda. Bakit? Isang bagay lamang ang kapalit. Ano yun? Iwanan mo ang mahiwagang kabayong lumilipad at kalimutan ang iyong misyon. Tahimik na yumuko si Mang Isko. Naalala niya ang lahat ng hirap na kanyang dinanas sa buong buhay. Madali sana niyang matatanggap ang alok. Ngunit naalala rin niya ang mga taong kanyang nailigtas at ang mga nangangailangan pa ng tulong. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko ipagpapalit ang kapakanan ng iba para lamang sa sarili kong kaginhawaan. Sa isang iglap ay naglaho ang mayamang mangangalakal. Sumunod na lumitaw ang anyo ng kanyang yumaong asawa. Luhaan itong lumapit sa kanya. Isko, manatili ka na lamang dito. Huwag mo nang ipagpatuloy ang mapanganib mong paglalakbay. Napaluha si Mang Isko. Matagal na niyang hiniling na muli niyang makita ang kanyang asawa. Ngunit napansin niyang walang anino ang babaeng nasa kanyang harapan. Napapikit siya. Kung tunay kang asawa ko, hindi mo ako pipigilan sa paggawa ng mabuti. Unti-unting naglaho ang anyo ng babae. Kasabay nito ay nawala rin ang buong baryo. Muli siyang napunta sa tuktok ng bundok. Ngumiti ang gintong dragon. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Biglang bumukas ang malaking batong nasa likuran nito. Sa loob ay may isang maliit na dambana. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang makinang na kristal na kumikislap sa iba't ibang kulay. Lumapit si Mang Isko. Pagkahawak niya sa kristal ng pag-asa ay isang napakaliwanag na sinag ang bumalot sa buong bundok. Kasabay nito ay nagliwanag ang katawan ni Amihan. Ang dati nitong puting pakpak ay nagkaroon ng maningning na gintong guhit. Mas lalo pang lumakas ang liwanag na nagmumula sa mahiwagang kabayo. Masayang tumango si Aurelio. Mula ngayon mas magiging matatag ang inyong kapangyarihan laban sa kadiliman. Nagpasalamat si Mang Isko. Hinding-hindi ko sasayangin ang regalong ito. Ngunit biglang nagdilim ang kalangitan. Isang napakalakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Aurelio ang paparating na panganib. Dumating na siya. Mula sa makapal na ulap ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mahabang itim na balabal. Hawak niya ang isang tungkod na may itim na kristal sa dulo at nagliliyab ang kanyang mapupulang mga mata. Tahimik siyang ngumiti habang nakatingin kina Mang Isko at Amihan. Ako si Morghal. Tumigas ang mukha ni Aurelio. Siya ang hari ng kadiliman. Humakbang si Morghal. Nakuha na ninyo ang kristal ng pag-asa. Ngumiti siya ng malamig. Ngunit ngayon, ako naman ang kukuha nito mula sa inyo. Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang kristal habang pumuwesto si Amihan sa kanyang harapan. Alam nilang nagsisimula pa lamang ang pinakamabigat na laban sa kanilang paglalakbay. Nanatiling tahimik ang tuktok ng kabundukan ng liwanag habang magkaharap sina Mang Isko, Amihan, ang gintong dragon na si Aurelio at si Morghal, ang hari ng kadiliman. Ang dating maliwanag na kalangitan ay unti-unting nabalot ng maiitim na ulap at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mabigat na babala.
Ngumiti si Morgal habang nakatingin kay Mang Isko. Isa ka lamang matandang magsasaka mula sa baryo ng Pila-Pila. Bakit mo ipinaglalaban ang isang kahariang hindi mo naman pag-aari? Mahinahon siyang sumagot. Hindi kailangang maging hari upang ipaglaban ang tama. Ang bawat taong may mabuting puso ay may pananagutan sa kapwa. Napangisi si Morgal. Kung gayon, tingnan natin kung gaano katatag ang iyong puso. Itinaas niya ang kanyang maitim na tungkod. Mula rito ay kumalat ang makapal na usok na mabilis na bumalot sa buong bundok. Sa loob ng usok ay nagsimulang magpakita ang iba't ibang tanawin. Nakita ni Mang Isko ang kanyang kubo na nasusunog. Nakita rin niya ang mga taong minsang tumulong sa kanya na humihingi ng saklolo. Kasunod nito ay lumitaw ang kanyang yumaong asawa, lumuluha at tila nagmamakaawa. Nanikip ang dibdib ni Mang Isko. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang ermitanyo. Ang kadiliman ay gumagamit ng panlilinlang upang pahinain ang puso ng mabubuti. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa. Unti-unting nagningning ang dalawang mahiwagang bagay. Isang napakalawak na sinag ang sumabog mula sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng ilusyon. Napaatras si Morgal. Hindi maaari. Lalong nagliwanag ang katawan ni Amihan. Ang kanyang mga pakpak ay kumislap na parang sinag ng araw. Lumipad siya ng napakataas at mabilis na sumugod kay Morgal. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman sa himpapawid. Yumanig ang buong bundok. Samantala, tumulong si Aurelio sa pamamagitan ng pagbuga ng gintong apoy na tumama sa maiitim na nilalang na unti-unting lumalabas mula sa anino ni Morgal. Isa-isang naglaho ang mga ito, ngunit nanatiling matatag ang hari ng kadiliman. Humalakhak siya. Akala ba ninyo iyon na ang aking buong kapangyarihan? Bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Mula sa kalangitan ay bumagsak ang isang napakalaking bolang yari sa maitim na enerhiya. Diretso itong tumungo kina Mang Isko at Amihan. Mabilis na lumipad si Amihan upang salubungin ito. Ngunit napakalakas ng puwersa. Napatalsik siya at bumagsak sa lupa. Mang Isko! Mahina niyang wika. Agad na lumapit ang matanda at hinaplos ang leeg ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi kita iiwan. Muling kumislap ang kristal ng pag-asa. Unti-unting nabalot ng gintong liwanag ang sugatang si Amihan. Naghilom ang kanyang mga sugat at muli siyang tumayo. Napangiti si Aurelio. Ang kapangyarihan ng kristal ay lumalakas kapag ginagamit para sa iba. Nakita iyon ni Morgal at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Imposible! Bakit hindi? Dahil ang kabutihan ay hindi nauubos kapag ibinabahagi. Lalo pa itong lumalakas. Nagningning ang bato ng liwanag. Kasabay nito ay kumalat ang gintong sinag sa buong kabundukan. Napaatras si Morgal. Alam niyang hindi pa siya handang talunin ang kapangyarihang nabuo mula sa katapatan, pag-asa at kabutihan.
Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang tungkod. Hindi pa ito ang katapusan. Sa isang iglap ay nabalot siya ng maitim na usok at naglaho. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Huminto ang malakas na hangin. Lumapit si Aurelio kina Mang Isko at Amihan. Nakayanan ninyo ang pinakamadilim na pagsubok, ngunit hindi pa tapos ang inyong misyon. Tuloy pa rin ba ang ating paglalakbay? Tanong ni Mang Isko. Tumango ang gintong dragon. Oo. Ang huling labanan ay naghihintay sa inyo sa kuta ng kadiliman, kung saan haharapin ninyo si Morghal sa kanyang buong kapangyarihan. Tahimik na tumingala si Mang Isko sa maliwanag na kalangitan. Alam niyang papalapit na ang pinakahuling yugto ng kanilang pakikipagsapalaran, ngunit sa kanyang puso ay wala ng takot. Tanging pag-asa at pananampalataya ang kanyang baon habang naghahanda silang harapin ang kapalarang nakalaan sa kanila. Pagkaraan ng kanilang tagumpay sa kabundukan ng liwanag, nagpahinga muna sina Mang Isko, Amihan, at ang gintong dragon na si Aurelio. Pagsikat ng araw ay nagpaalam si Aurelio. Hanggang dito lamang ang aking tungkulin, sabi ng dragon. Ngunit ang aking mga panalangin ay sa inyo. Yumuko si Mang Isko bilang pasasalamat. Maraming salamat sa lahat ng iyong naitulong. Ngumiti si Aurelio bago ito lumipad at naglaho sa ulap. Samantala, muling pumailan lang sa himpapawid sina Mang Isko at Amihan. Sa kanilang paglalakbay ay napansin nilang unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang luntiang kagubatan ay napalitan ng tuyong lupa. Ang malinaw na mga ilog ay naging maitim at halos wala nang dumadaloy na tubig. Tayo na ang papalapit sa kuta ng kadiliman, wika ni Amihan. Tahimik na tumango si Mang Isko. Hindi nagtagal ay nasilayan nila ang isang napakalaking kastilyong yari sa maitim na bato. Napapalibutan ito ng matataas na pader at malalim na bangin. Sa ibabaw ng mga tore ay umiikot ang maiitim na uwak habang makapal na ulap ang bumabalot sa buong lugar. Paglapag nila sa paanan ng kuta, biglang bumukas ang napakalaking tarangkahan. Lumabas ang 12-dosenang mandirigmang nakasuot ng itim na baluti. Tahimik silang nakahanay na tila naghihintay ng utos. Maya-maya ay lumitaw ang isang matandang lalaki na nakagapos sa bakal na tanikala. Mahina ang kanyang tinig. Mang Isko, tulungan mo ako. Nagulat ang matanda. Hindi ba kayo ang ermitanyong tumulong sa amin? Tumango ang matanda. Bihag ako ni Morghal. Ginamit niya ako upang akiting ka rito. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tawa. Mula sa pinakamataas na tore ay lumitaw si Morghal. Alam kong hindi mo matitiis ang isang inosente. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Mang Isko. Palayain mo siya. Kung maibibigay mo sa akin ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa. Mariing umiling si Mang Isko. Hindi ko maaaring ibigay ang mga ito. Kapag napunta sa iyo ang kanilang kapangyarihan, maraming inosente ang magdurusa. Nagdilim ang mukha ni Morghal. Kung ganoon, magsisimula na ang inyong pagdurusa. Sa isang kumpas ng kanyang tungkod ay sabay-sabay na sumugod ang mga mandirigma.
Lumipad si amihan at hinarang ang mga ito. Mula sa kanyang nagliliwanag na mga pakpak ay bumuhos ang sinag ng liwanag na nagpabagsak sa maraming kalaban. Ngunit patuloy pa rin ang pagdating ng mga mandirigma. Samantala, mabilis na tumakbo si Mang Isko patungo sa ermitanyo. Hinarangan siya ng 3 mandirigma, hindi siya umatras. Hinawakan niya ang bato ng liwanag. Agad itong nagningning. Ang mga mandirigma ay napaatras sa matinding liwanag. Sinamantala iyon ni Mang Isko upang maputol ang tanikala ng ermitanyo gamit ang isang lumang palakol na nakita niya sa tabi ng pader. Malaya na ang matanda. Maraming salamat, Mang Isko, ngunit bago pa sila makalayo ay bumaba si Morghal mula sa tore. Sa bawat hakbang niya ay nanginginig ang lupa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang maitim na tungkod. Ngayon ay wala nang makapipigil sa akin. Tumayo sa harapan ni Mang Isko si amihan. Hindi siya umatras kahit alam niyang napakalakas ng kanilang kalaban. Tahimik na nagsalita ang ermitanyo. Oras na upang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng pag-asa. Nagtaka si Mang Isko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ang matanda. Malalaman mo sa tamang sandali. Nagningning ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa na tila naghahanda para sa huling laban. Samantala, si Morghal ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tungkod. Ang buong kuta ng kadiliman ay nagsimulang manginig. Mula sa kailaliman ng lupa ay umangat ang isang napakalaking nilalang na yari sa itim na bato at nababalutan ng maitim na apoy. Ito ang pinakahuling sandata ni Morghal. Tahimik na huminga ng malalim si Mang Isko. Alam niyang ang susunod na laban ang magpapasya sa kapalaran ng buong kaharian. Nang tuluyang umangat mula sa kailaliman ng lupa, ang napakalaking halimaw na yari sa itim na bato, yumanig ang buong kuta ng kadiliman. Ang maiitim na ulap ay umiikot sa himpapawid, at ang malalakas na kulog ay tila naghahayag ng nalalapit na kapalaran ng kaharian. Tahimik na tumayo si Mang Isko sa tabi ni amihan. Bagaman pagod na sila sa mahabang paglalakbay, hindi nawala ang kanilang katatagan. Humalakhak si Morghal. Wala nang makapipigil sa akin. Sa oras na magtagumpay ang aking halimaw, ang buong kaharian ay magiging akin. Unti-unting lumakad ang higanteng nilalang. Sa bawat hakbang nito ay nagkakabitak ang lupa at nagigiba ang malalaking bato. Mang Isko, wika ni amihan. Ako ang haharap sa halimaw. Ikaw naman ang humarap kay Morghal. Tumango ang matanda. Mag-ingat ka. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang nagliliwanag na pakpak, mabilis na lumipad si amihan patungo sa higanting halimaw. Samantala, dahan-dahang lumapit si Mang Isko kay Morghal. Muli niyang hinawakan ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa. Agad na nagningning ang dalawang mahiwagang bagay. Ngunit hindi natinag si Morghal. Akala mo ba'y sapat ang liwanag upang talunin ako? Itinaas niya ang kanyang maitim na tungkod. Mula rito ay lumabas ang isang napakalaking bugso ng maitim na enerhiya na mabilis na tumama kay Mang Isko. Napaatras ang matanda, ngunit hindi siya bumagsak. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg. Naalala niya ang kanyang asawa, ang kanyang simpleng buhay sa baryo ng pila-pila,
ang mga taong kanyang natulungan, at ang lahat ng umaasa sa kanilang tagumpay. Unti-unting nawala ang kanyang takot. Muling nagliwanag ang bato ng liwanag. Kasabay nito ay kumislap din ang kristal ng pag-asa. Ang dalawang liwanag ay nagsanib at bumuo ng isang napakalaking sinag na tumama sa maitim na tungkod ni Morghal. Nagkaroon ito ng malalalim na bitak. Nanlaki ang mga mata ng hari ng kadiliman. Hindi maaari. Samantala, sa himpapawid ay buong tapang na nilabanan ni Amihan ang higanteng halimaw. Mula sa kanyang gintong pakpak ay bumuhos ang maliwanag na sinag na paulit-ulit na tumama sa katawan ng nilalang. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang itim nitong katawan. Ngunit sa isang malakas na hampas ay tinamaan si Amihan. Napabagsak siya sa lupa. "Amihan!" sigaw ni Mang Isko. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang matalik na kaibigan. Sugatan si Amihan at hirap na hirap tumayo. Lumuhod si Mang Isko at marahang hinawakan ang kanyang leeg. Hindi pa tayo sumusuko. Sa sandaling iyon ay lumapit ang matandang ermitanyo. "Mang Isko, panahon na. Ano ang dapat kong gawin?" "Itaas mo ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa. Huwag mong isipin ang sarili mo. Isipin mo ang lahat ng taong nais mong iligtas." Pumikit si Mang Isko. Buong puso siyang nanalangin. Naisip niya ang mga bata, ang mga magsasaka, ang matatanda, at ang lahat ng inosenteng tao na umaasa sa isang mapayapang bukas. Biglang sumabog ang napakaliwanag na liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang buong kuta ng kadiliman ay nabalot ng gintong sinag. Unti-unting naglaho ang maitim na usok na bumabalot sa higanteng halimaw. Sa loob lamang ng ilang sandali ay naging abo ito at tinangay ng hangin. Kasabay nito ay tuluyang nabasag ang maitim na tungkod ni Morghal. Napaluhod siya. Hindi na nagliliyab ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay nakita ang lungkot sa kanyang mukha. Ngunit bago tuluyang maglaho ang kanyang kapangyarihan, marahan siyang nagsalita. "Akala ninyo tapos na ang lahat." Ngumiti siya ng bahagya. "Ang tunay na wakas ng ating laban ay nasa huling pintuan." Kasabay ng kanyang mga salita ay nagsimulang manginig ang buong kuta. Mula sa ilalim ng trono ni Morghal ay dahan-dahang bumukas ang isang napakalaking pintuang yari sa itim na bato. Mula rito ay sumingaw ang napakalamig na hangin at isang liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Mang Isko at Amihan. Tahimik silang nagkatinginan. Alam nilang ang lihim na nasa likod ng pintuang iyon ang magtatapos sa kanilang mahabang paglalakbay. Patuloy na yumanig ang buong kuta ng kadiliman habang dahan-dahang bumubukas ang napakalaking pintuang yari sa itim na bato. Mula rito ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag na unti-unting tumaboy sa lahat ng natitirang kadiliman sa paligid. Tahimik na naglakad sina Mang Isko at Amihan patungo sa pintuan. Kasunod nila ang matandang ermitanyo. Sa bawat hakbang nila ay naglalaho ang maitim na usok na matagal nang bumalot sa kuta. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na bulwagan. Sa pinakagitna nito ay naroon ang isang bukal na ang tubig ay kumikislap na parang libu-libong bituin. Lumapit ang matandang ermitanyo. "Ito ang bukal ng liwanag, Anya.
Dito nagmumula ang kapangyarihang nagbabantay sa buong kaharian. Noon pa man ay nais itong angkinin ni Morghal upang gamitin sa kasamaan. Tahimik na tumingin si Mang Isko sa malinaw na tubig. Biglang nagningning ang bato ng liwanag at ang kristal ng pag-asa. Unti-unti silang umangat mula sa kanyang mga kamay at lumutang sa ibabaw ng bukal. Isang napakaliwanag na sinag ang bumalot sa buong bulwagan. Kasabay nito ay tuluyang naglaho ang lahat ng natitirang kadiliman sa kuta ng kadiliman. Sa labas ng kuta, ang tuyong lupa ay muling tinubuan ng damo. Ang mga punong matagal nang nalanta ay muling nagkaroon ng luntiang mga dahon. Ang maiitim na ulap ay napalitan ng bughaw na kalangitan. Unti-unting bumalik ang mga ibon at nagsimulang umawit. Napangiti si Amihan. Nagtagumpay tayo, Mang Isko. Ngunit umiling ang matanda. Hindi ako nagtagumpay ng mag-isa. Dahil ito sa tulong ng lahat ng naniwala sa kabutihan. Lumapit ang matandang ermitanyo. Natupad na ang sinaunang hula. Ang isang simpleng magsasaka mula sa baryo ng Pila-Pila ang nagligtas sa buong kaharian. Biglang lumapit ang mga mamamayang minsang tinulungan ni Mang Isko at Amihan. Dumating ang mga magsasaka, mangingisda, matatanda, kababaihan at mga bata. Bitbit nila ang mga bulaklak at ani bilang pasasalamat. Lubos po kaming nagpapasalamat, sabi ng pinuno ng mga mamamayan. Dahil sa inyong kabutihan, ay muli naming nasaksihan ang kapayapaan. Ngumiti lamang si Mang Isko. Alagaan ninyo ang isa't isa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto kundi sa kabutihan ng puso. Lumapit si Amihan sa kanya. Panahon na upang ako'y magpaalam. Nalungkot si Mang Isko. Magpapaalam ka na? Tumango ang mahiwagang kabayo. Nakumpleto na natin ang ating misyon hanggat may mabubuting taong handang tumulong sa kapwa, mananatiling ligtas ang kaharian. Marahang hinaplos ni Mang Isko ang leeg ni Amihan. Hinding-hindi kita malilimutan. Isang maliwanag na ngiti ang tila sumilay sa mukha ng mahiwagang kabayo. Mabilis nitong ibinuka ang malalawak na pakpak at pumailan lang sa kalangitan. Habang papalayo ito, ay nag-iwan ng kumikislap na mga sinag na tila mga bituin sa himpapawid. Tahimik na pinagmamasdan ni Mang Isko ang kanyang kaibigan hanggang sa tuluyan itong naglaho sa ulap. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Mang Isko sa kanyang munting kubo sa baryo ng Pila-Pila. Ngunit ibang-iba na ang baryo. Masagana na ang mga palayan, malinis na ang mga ilog, masaya na ang mga pamilya. Wala nang nagugutom at wala nang nangangamba sa pagdating ng kadiliman. Ipinagpatuloy ni Mang Isko ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang kabayanihan. Sa halip, araw-araw pa rin siyang tumutulong sa sinumang nangangailangan. Tuwing gabi, kapag maliwanag ang buwan, madalas siyang tumingala sa kalangitan. At sa tuwing may isang puting kabayong may malalawak na pakpak na lumilipad sa ibabaw ng mga ulap, napapangiti siya. Alam niyang binabantayan pa rin sila ni Amihan. Mula noon ay naging alamat sa buong kaharian ang kwento ng isang simpleng magsasakang nagngangalang Mang Isko mula sa baryo ng Pila-Pila at ng mahiwagang kabayong lumilipad. At sa bawat salinlahi, ipinapaalala ng kanilang kwento na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa lakas o kayamanan, kundi sa kabutihan, katapatan,
at pagmamahal sa kapwa. Sa puso ng taong marunong tumulong, laging may pag-asang magtatagumpay ang liwanag laban sa kadiliman. Wakas.